Magandang gabi po uli sa ating lahat mga minamahal, nakapatiran sa Panginoon. Muli dito sa Taysan, God Save All Baptist Church, tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Tunghayan po muli natin ang ating Biblia sa aklat po ng Hebreo chapter 10 verse 10. Ganito sabi, sa kaloobang iyon, tayo pinapaging banal sa magitan ng pagkahantog ng katawan ni Kristo na minsan at magpakailanman. Sabi manalangin, mapagpala namin Diyos sa langit. Ngayong gabi, pakisama po sa amin. At kami, yung turuan ba ng Espiritu, patawad po sa nasagya at hindi nasagyang pagkukulang. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tuwing Biyernes po, bagaman hindi po ako nakapagturo ng kabilang Friday, pero atin po tinatalakay ang Osas o once saved, always saved. Sapagkat tayo po ay pinapaging banal sa magitan ng pagkahantog ng katawan ni Kristo na minsan at magpakailanman. Nandito na po yung idea na ang kaligtasan ay once saved, always saved. Sapagkat si Kristo po ay inihandog minsan lang at magpakailanman. Yun po yung sapat. Hindi po kulang ang ginawa ng Panginoon at hindi dadagdagan ng tao. Ano po? Sa verse 14, sabi doon ay, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal. Pinasakdal. Magpakailanman. Sakdal, magpakailanman. So, sa paningin ng Diyos, dahil sa ginawa ni Kristo, hindi tayo ang gumawa, kundi si Kristo ang gumawa. At yung ginawa ng Panginoon ay yun ang ating naging kasakdalan nung tayo manampalataya sa Kanya. At ang sabi, pinasakdal magpakilanman ang mga pinapaging banal. Kaya po, hindi naman po tayo doon sa salitang parang word for word na once saved, always saved. So, ang idea lang natin ay common sense. Automatic naman po yun. Di naman po lagi kinakailangan nating word for word. Ang idea po ay naandoon po yun. Sapagkat ang Panginoon ay minsan lamang inihandog ang kanyang buhay at ito'y magpakailanman. At yung mga pinapaging banal ay pinasakdal magpakailanman. So hindi sakdal isang linggo, isang buwan, isang taon. Nasabi pinasakdal magpakailanman. Kaya ang isang tunay na mananampalataya ay minsan at magpakailanmang ligtas. Ngayon, isa sa ating binibigyan din ay yung kaligtasan kung bakit tiyak ay isa pa rin yung konsepto ng past, present, and future salvation. Yung tinatawag na 3 tenses of salvation. At yun po yung ating napahapyawan na nung unang nagdaan, at yan po yung ating kunin muli sa ngayong gabing ito. Ano po? Ang past, present, and future na kaligtasan. Sabi po kasi ng Bible dito sa Roma chapter 8, ano po, sabi po diyan, ngayon wala nang hatol. Past po yun. Ngayon, wala nang hatol sa mga nakay Kristo. Sa mga nakay Kristo. So, kapag ikaw ay mananampalataya ni Kristo, ikaw ay nakay Kristo na. Ang kanyang hatol ang inihatol sa atin. Ang kanyang katwiran ang inilagay sa atin. Kaya hindi na po tayo hahatulan. Ang sabi, ngayon nga, Roma 8 verse 1, ngayon wala nang anumang hatol. Wala nang anumang hatol sa sino mang nakay Kristo Jesus. Ang sabi ng 2 verse 8 ng Efeso, so past tense na po ito, past. Ito po yung past tense of salvation. Wala nang hatol. Ang sabi ng verse 8 at chapter 2 ng Efeso, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. So, ligtas na. Hindi maliligtas pa lang. So, meron po tinatawag na pang nakaraang kaligtasan.
At yun po ang ating tinatalakay ngayon. Meron din namang panghinaharap at meron pang kasalukuyan. So kaya tiyak tayo na tayo ligtas dahil yung ating past ay settled, maging ang present hanggang future. Doon nga sa ating binasang talata, obvious na yun ang mga pinasakdal magpakailanman. So, cover noon ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Ngayon, yung iba hindi maniwala na ang kaligtasan ay matitiyak dahil hindi mo daw masasabi ang future. Well, pag tao, hindi talaga. Pero si Kristo ang nagsabi na wala nang hatol sa sino mang na kay Kristo. Yung wala nang hatol ay absuelto na. Lutas na. So kung yung pang nakaraan may absuelto, makatitiyak ka din sa kasalukuyan at hinaharap dahil hindi naman pagkatapos ng pang nakaraan ay tayo ang magtutuloy. Si Kristo, noon ngayon at magpakailanman, siya ang taya diyan. Hindi tayo. Doon sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, kung alam kung nabasa natin ito, ganito ang sabi, na siyang sa atin ay nagligtas. Na siyang sa atin ay nagligtas. So, past tense na po yan. At sa atin ay tumawag, hindi tatawag pa lang. Ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa. No? So, ang Diyos ay nagligtas at tumawag sa atin, hindi nakabase sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya. So, sa kanyang minagaling, kanyang biyaya. So, pag sinabing biyaya, hindi nga ito gawa. Ano? At sabi na siyang sa atin ay nagligtas. Hindi ayon sa ating mga gawa. Kaya ang kaligtasan po mga minamahal ay hindi gawa. Ano? Natin. Ito'y gawa ni Kristo. Pero hindi gawa natin. Na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. So na kay Kristo Jesus talaga ang katiyakan ng kaligtasan. Kaya ang iba hindi makatiyak ng kaligtasan, paano sa kanila nakasalalay? Talagang, sa totoo na, wala talagang katiyakan ng kaligtasan kapag ang kaligtasan ay sa ating gawa na kasalalay. At pag tayo ang gagawa ng kaligtasan, walang past, present, and future. Walang three tenses of salvation kapag tao ang gagawa. Pero dahil ito'y ginawa ni Kristo na Diyos ng katawang tao, ay sure yan sa past, present, and future. Sabi din po diyan sa 1 Corinthians 6:11, 1 Corinthians 6:11, kung kayo may Biblia, sabi yan, ye were washed, sanctified, and justified. Puro past tense po yan. So, settled po. Ang lahat ng nanampalataya kay Kristo ay ligtas. So, sa bahagi po na tinatawag na past tense of salvation, ay doon po sa Roma chapter 5 verse 1 atin pong tunghayan. Ganito po ang sabi ng Biblia, therefore being justified by faith. Yaman ngang inaring ganap, hindi aariing ganap pa lang. Past tense na po yan. We have peace with God. So, ang Diyos at ang tao bilang makasalanan ay magkasundo na. Sapagkat tayo ay hindi na itinuturing na makasalanan, kundi ganap sa paningin ng Panginoon dahil ang katwiran ni Kristo na ibinalot at ibinigay sa mga mananampalataya niya. Kaya sabi po ay wala nang those who are justified, sabi ng verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dati ang tao at ang makasalanan at ang Diyos ay hindi magkasiisa, hindi magkasundo dahil magkaaway ang kalikasan at ang gusto.
Ang kabanalan ng Diyos, ang hilig niyan, ang kinagigiliwan na yan, ay katwiran at katarungan. Pero ang kinahihiligan ng taong makasalanan ay kasalanan, kabaluktutan. Pero ito'y nagpanama, ito ay nagpang-ayon nung ang tao ay manampalataya kay Kristo. Yung hinihingi ng Diyos na katwiran, kabanalan, katarungan, ay naibigay nating makasalanan sa Diyos nung tayo sumampalataya kay Kristo. Kaya tayo sa paningin ng Diyos, dahil ang katwiran ni Kristo, tayo inaaring ganap. Tayo tinanggap na ganap. Tayo ibinilang na ganap. Tayo ibinilang na sapat. Wala nang kulang dahil ang katwiran ng ating Panginoong Hesus. So, kung si Kristo ay may kaunting pagkakamali, hindi tayo ganap. Pero si Kristo ay talagang pinatunayan ng Biblia na siya ay gumawa ng lahat ng katwiran ng Diyos para sa ating makasalanan. Kasi hindi naman siya dapat gumawa ng katwiran para sa kanyang sarili dahil hindi naman siya makasalanan. Hindi rin nga dapat siya parusahan dahil wala naman talaga siyang kasalanan. Siya ay nagpakatuwid dahil sa sasampalataya sa kanya. At siya naman pinarusahan dahil ang kasalanan ng sasampalataya sa kanya. Walang ground ang ama na parusahan ng anak dahil inosente ang Panginoong Hesus. Pero siya pinarusahan, pinatay, inilibing, dinala niya ang galit at puot sa kasalanan, hindi dahil ang kanyang kasalanan, kundi dahil ang ating kasalanan. Dahil doon ay ang mananampalataya ay inaaring ganap, inaaring matuwid, inaaring wala nang kulang. Kaya sapat, solve ang bawat mananampalataya ngayon sa turong yan na ang tao inaaring ganap ng manampalataya kay Kristo. Meron pong mga napapaloob na katotohanan kapag ang tao ay inaaring ganap. Justified, acquitted. Kumbaga sa hukuman, ang tao ay napawalang sala. Declared unguilty, not guilty in account of Christ. Hindi ka na kailangan ikulong, hindi ka na kailangan iparusahan ng habang buhay, hindi na kailangan parusahan ng impyerno, magpakailanman, dahil declared not guilty, acquitted para sa kanyang kaso, dahil inako ng kanyang abogado ang kasalanan. Si Kristo ang nabayubay, nagbayad ng kasalanan para sa mananampalataya. Ngayon, ano ba ang napapaloob kapag ina-acquit? Kapag pinawawalang sala at inaaring ganap ang mananampalataya para maturing na talagang ligtas na at tiyak na ligtas magpakailanman. Unang napapaloob sa justification, mga minamahal, na ando po yung tinatawag na kapatawaran ng kasalanan. Kung inyo pong tutunghayan ang aklat ng mga gawa sa chapter 13, Book of Acts, chapter 13, verse 38, tingnan nyo po, and 39. Ganito ang sabi ng Biblia. Kaya maging hayag nawa sa inyo, mga kapatid, nasa pamamagitan ng ito'y ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. So, sa magitan ng taong ito, tinutukoy ang Panginoon Hesus, ibinabalita ang kapatawaran ng mga kasalanan. So, ibig sabihin, kapag ang tao ay nananampalataya, walang kasalanang hindi napapatawad. Kaya nga siya inaaring ganap. Kaya nga siya inaaring walang sala. Dahil ang kanyang kasalanan ay napatawad. At ang kanyang kasalanan ay hindi naaalalahanin pa. Hindi na mananagot ang guilty sa kanyang kasalanan dahil may sumagot na dito. Kaya ang kaligtasan ay tiyak dahil tiyak ang ginawa ni Kristo ng pagsagot, pag-ako ng ating mga kasalanan. Ano po? Kaya pag sinabi pong justification, sa prinsipyo ng kaligtasang pangnakaraan, ay kaya ligtas tayo dahil walang kasalanang hindi napatawad ng Panginoon.
Kaya kapatawaging inaring walang sala kung ang kasalanan may nasa iyo pa. Kung ang kasalanan ay hindi napapatawad. At ang maganda nga po sa Panginoon, walang kasalanang hindi niya pinatawad. Yung pang nakaraan nating mga kasalanan, yung pang kasalukuyan nating kasalanan, at yung pang hinaharap nating mga kasalanan, yan po ay covered of Christ's forgiveness. Once given, once and for all. Kaya kayo, kung tunay kayong mananampalataya, ipanatag ninyo na ang inyong kasalanan ay pinatawad na. Ikaw ay inaaring ganap. Ikaw ay napawalang sala. Dahil ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ano sabi po ng verse 39? Para maintindihan natin, at kaya maging hayag nawa sa inyo mga kapatid, na sa pamagitan ng tao iti ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pamagitan niya ang bawat nananampalataya. Ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. So yung inuna yung kapatawaran ng kasalanan, ngayon pala ay naganap nung ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap. Kasi hindi ka pwedeng tawaging ganap kung ikaw ay hindi pa napapatawad. Sapagkat walang makasalanang ganap. Walang makasalanang matuwid. Pero bakit ikaw ngayon ay binibilang na matuwid ng Diyos? Bakit tayo tinatanggap ng Diyos na ganap? Dahil nga po ni Kristo na ating sinampalatayanan. Okay, sabi po diyan, na sa mga ito hindi kayo aariing ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moises. Ibig sabihin, kaya hindi po tayo naniniwala na talaga ang tao ay maliligtas sa pamagitan ng mabuting gawa o pagtupad sa 10 utos. Kasi wala namang makakatupad niyan. Si Kristo na nga ang tumupad para sa atin. Upang kung tayo sasampalataya, yung katwiran ng ginawang pagtupad ni Kristo, yon ang ibinalot sa atin. Yon ang inilapat sa atin. Kaya tayo ay ligtas at tiyak kasi ang naikita na sa pagkatao ng isang totoong mananampalataya ay ang kanyang sinampalatayanan, ang Panginoong Hesus, na walang kasalanan. Okay, yan po ang ating mapapansin mga minamahal. So, ang napapaloob po sa tinatawag na justification, na kung saan ito yung nag-uugnay, nagtitibay na ang ating pangnakaraang kaligtasan ay sapat. Bakit? Walang kasalanan hindi napatawad. When we say we are justified, all of our sins are totally forgiven and forgotten. Okay, tignan po natin, ang sabi po doon sa, hindi lang po forgiveness ang napapaloob na elemento sa tinatawag na pag-aaring ganap, kundi nandun po yung tinatawag na removal of guilt. Removal of guilt. Ang ibig sabihin po, inaalis, dahil pinatawad ang kasalanan, so you are now, or we are now, no longer guilt. Hindi na tayo considered na makasalanan. Inalis na yung guilt, yung pagiging makasalanan. Ay, ibig sabihin kasi ng guilt, ay di ikaw ay guilty. Ikaw ay convicted. Ikaw ay nagkasala. Ikaw ay mananagot. Ikaw ay masama. Ikaw ay sangkot. Pero nung tayo iaring ganap ng Diyos, dahil tinapapaloob ng magpatawad, hindi ka na ngayon mananagot. Hindi ka na ngayon hahatulan. Hindi ka na kasi guilty. Kaya nga, wala nang hatol sa sino mang na kay Kristo. Bakit wala nang hatol? Hindi ka na nga guilty. Ikaw ay acquitted. Ikaw ay pinawalang sala. Ikaw ay inaring ganap. Kaya, paano hindi tiyak ang kaligtasan? Kung ang kasalanan na ikapapahamak natin ay hindi nahahatulan. Kung yung kasalanan na kung saan na iyon tayo parurusahan ay inalis na, pinatawad na,
So, niremove na yung guilt. Tingnan niyo po ang Romans chapter 8 verse 1 nating binasa. Ngayon wala nang anumang hatol sa sino mang na kay Kristo. Wala nang hatol. Bakit wala nang hatol? Hindi ka na nga guilty. Bakit ba ikukulong ang isang tao? Matapos malitis, napagtibay na siya ay guilty. Ikaw ay nagkasala sa salang panggagahasa, sa salang pangalunya, sa salang pagnanakaw, beyond reasonable doubt. Ikaw ay napatunayang makasalanan. Kaya ikaw ay parurusahan. Pero dahil tayo inaring ganap, tayo pinatawad, wala nang hatol sino man kay Kristo. Bakit? Hindi na tayo kinukonsiderang guilty. Why? We have been justified by faith in Christ. So si Kristo inaring ganap tayo. O sa paningin ng Diyos, dahil sa katwiran ni Kristo, dahil sa pagpapatawad na kay Kristo, hindi na ho tayo tinataguriang masama o makasalanan sa paningin ng Diyos. Ayan, paano pastor ako pag nagkasala? Sabi, wala nang hatol. Wala nang hatol. Ating malalaman yan na dala ng past ang present at ang future. Kasi wala nang hatol. Hindi mo sinabi pagkatapos ito yung susunod. Kasi kaya nga sabi, once and for all. Sa minsang paghahandog ni Kristo ay minsan at magpakailanmang pinapaging banal ang mga pinasakdal. Pinasakdal ang ibig sabihin, inaring ganap. As pag-aaring ganap, napapaloob ang tinatawag na pagpapatawad at pag-aalis ng guilt. So, hindi na tayo papatawa ng hatol na ikaw ay nagkasalang karapat-dapat sa impyerno sapagkat may umako, may nagpatawad. Ang naging guilty sa atin ay si Kristo. Siya yung pinarusahan para tayo wag nang parusahan. Siya yung hinatulan para wag na tayong hatulan. Bakit pa naman hahatulan tayo kung may hinatulan na sa ganang atin? At kung si Kristo hindi tunay na hinatulan, hindi rin tayo tunay na napawalang sala. Pero kung tiyak na si Kristo po yung hinatulan, tiyak po tayo hindi nahatulan. Yan po ang turo ng Biblia, mga minamahal. Okay. Hindi lang po forgiveness of sin, removal of guilt. Ito pa ang maganda, mga kapatid. Kapag ang tao ay nanampalataya, yung totoo, yan po ang pinag-uusapan lagi. Kapag tunay kang nanampalataya, bakit kapag may tunay? Kasi hindi naman nga lahat tunay. Si Judas hindi tunay ang pananampalataya from the very start. Sabi ni Matthew 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. So, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, papasok sa kaharian ng langit. So, madaling magsabing, Panginoon, Panginoon. Ang sabi ng Matthew 15 verse 8, ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. 2 Timothy chapter 3, meron sinasabi doon na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ang sabi ng Matthew chapter 23 sa mga Pariseo, katulad kayo ng mga libingang pinaputi ang labas, pero ang loob ay malalansang mga kalansay. So, hindi lahat na nagsasabing mananampalataya ay mananampalataya. Kaya merong pananampalatayang hindi nakakapagligtas kasi ang pananampalataya hindi tunay. Ngayon, paano malalaman ang pananampalataya ay tunay? Ito'y bigay ng Diyos. Ito'y kaloob ng Diyos. Kaya naman ang katangian nito ay magpapatuloy. Hindi nila naiintindihan yung perseverance of the saints. Tama pong sabihin preservation of the saints. Pero kaya ito yung na-preserve kasi dahil ito yung preserve, ito yung magpi-persevere. Kasi maraming tao na nanampalataya pero obviously na fake ang pananampalataya dahil alam mong fake, hindi natagal. Kahit ginto. Yan ay kapag fake na ginto, yan ay madaling kumupas. Kapag po yan ay fake na relo, yan po ay madaling managtag at gabuhin. Lahat po ng fake, hindi tatagal.
Kaya po magpi-persevere, hindi po good works ang perseverance. Ang idea lamang po nito, kaya ka tatagal, tunay ka. So, never that the doctrine of perseverance of the saints teaches na magpatuloy kang gumawa ng mabuti para maligtas ka. No. He who began a good works in you ay kanya ipipinish ito at the end. Mali po yung kailang pagkaintindi. Yun daw part ng P ng tulip ay ikaw ang magtsatsaga para ikay mapanatiling ligtas. Alam mo, minsan ang dali mong humatol kasi hindi mo naman naiintindihan. Basahin mo muna bago ka magkaroon ng judgment. At unawain mo. Never na ako ay nagturo ng kaligtasan ay good works. Ng kaligtasan ay nawawala. Dahil ang ibig sabihin ng perseverance of the saints, ang tunay na ligtas magpapatuloy. Bakit? Ay marami na nampalataya simula, pero lahat ba ng nampalataya totoo? Hindi. Biblia mismo nagtitibay. Nangyari ang kawikang nasusulat. Bumabalik na uli ka ang as sa kanyang sariling suka. Ang napalinisang baboy, bumabalik na uli sa pusali. Pero sino tinutukoy doon? Kung yung titingnan, parang seems to be believer. Sila nagsialis sa atin sapagkat sila hindi sa atin. So, ibig sabihin, kasama dati. Bakit hindi nakapagpatuloy? Kasi hindi nga perseverance of the saints. Ang tunay na ligtas, mananatili. Pero kung ikaw ay hanggang puso, hanggang bunga nga lamang ang pananampalataya, nalabas ang kulay kung sino tayo. Ano? Kaya yung maligtas ay biyaya. Ang pananatili ay dahil ng biyaya ng kaligtasan. Ngayon, ano ang nangyayari kapag ang tayo ng palataya, justified? Not only forgiveness of sin ay napapaloob, removal of guilt, but also the imputation of righteousness. Kapag ikaw ay totoong mananampalataya ni Kristo, lahat ng kasalanan mo ay pinatawad, forgotten, inalis at nilimot ng Panginoon. So, hindi ka na guilty. Hindi ka na guilty. Hindi ka na mananagot. Hindi ka na tinuturing na makasalanan pa, kundi ganap na. At ang pantatlo, yung katwiran ni Kristo sa tunay na mananampalataya, ibinabalot, inilalagay. Kaya, tiyak ang kaligtasan dahil bukod sa pinatawad, bukod sa hindi ka na tinuturing na makasalanan, kundi inilagay, isinuot, ibinilang ang katwiran ng Diyos ni Kristo. Tingnan po Roma chapter 4 verse 6. Ano po ang sabi po ng Roma chapter 4 verse 6? Ganito po ang sabi ng Biblia. Gaya naman ng sinasambit ni David na kapalaran ng tao, na sa kanya ibinibilang ng Diyos ang katwiran ng walang mga gawa. Ibinibilang. Ano ibig sabihin? Ibinibilang. Ikaw ay ikinukonsider na matuwid dahil lang pananampalataya. Then verse 7 na sinasabi, mapapalad yung kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Dahil ang ibinalot na ikatwiran. Inalis ang kasalanan, pinatawad ang kasalanan, inalis ang pagiging makasalanan, at ang ibinalot, ang ibinilang ay katwiran. So, kaya po tayo po'y naniniwala na ang kaligtasan po ay tiyak kapag tunay na ligtas. No? Ngayon ay ang kaligtasan pong yan na naganap
yan po'y walang bahagi ng tao. Yan po'y pure grace. Maging ang pananampalataya ng isang nanampalataya ay bigay din ng Diyos. Sapagat ang tao sa pagiging makasalanan ay disabled spiritually. Hindi ang pananampalataya hindi niya kayang gawin. Sapagkat paano siyang mananampalataya sa Diyos na hindi niya hilig, na hindi niya katugon, na hindi niya kaisa. Ang sabi ng John 3:19 na parito ang anak ng tao o ang ilaw, ngunit inibig pa ng tao ang kadiliman kaysa ilaw. Ang tayo mas maibigin kaysa sa kalayawan, kaysa maibigin sa Diyos. Kaya sabi ng John 1:12, ang tumanggap, pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa mga bagay sumampalataya. Pero nilinaw yung sa pagsampalatayang yon sa magitan ng verse 13. Hindi sa kalooban ng laman, ng dugo, kundi sa kalooban ng Diyos. Yung palang kakayahang manampalataya ay hindi galing sa kalooban ng tao. Dahil ang kaloobang ito'y bulok. Pinagtibay po yan ng Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Pinagtibay po yan ng Genesis chapter 6 verse 5. Pinagtibay po yan ng Ecclesiastes chapter 9 verse 3. Pinagtibay din po yan ng Marcos 7 verse 21 to 23. Ang puso po ng tao ay hindi bukal ng pananampalataya. Ang puso po ng tao ay hindi bukal ng totoong at dalisay na pag-ibig. Ang puso po ng tao ay bukal ng kasamaan. Kaya hindi manggagaling sa kalooban ng tao ang pananampalataya. Yan ay bigay, yan ay kaloob ng Diyos. At yung pananampalatayang yan, ang pananampalatayang yan ang binibilang ni Kristo. Yan ang talab kay Kristo. Yan ang tawag dito, nag-uugnay kay Kristo para tayo mapatawad, para tayo hindi na itaguri ang makasalanan at ang katwiran ni Kristo ay nabalot. Hindi ito lahat, hindi ito nakuha sa pagsabay sa panalangin. Hindi ito nakuha sa pagtataas ng kamay. Bagaman, sa kabila noon, ay may naliligtas, pero hindi yung pagtaas ng kamay ang nagligtas. Hindi pagsabay sa panalangin ang nagligtas, kundi si Kristo na kanyang sinampalatayanan. Ano ho? Minsan nakakalungkot ang tao, nanampalataya niya siya sa kanyang pasya. So, ang kanyang pananampalataya, nasa kanyang pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya, ang pananampalataya ay kay Kristo. At doon po nilalapat ang kaligtasan, pang nakaraan. Sapagkat kay Kristo po, settled po tayo. Pang nakaraan. Bakit? Walang kasalanan, hindi napatawad. Tayo ay hindi na ikinuturing na makasalanan o masama. Hindi na nga tayo ngayon anak na ng diablo, kundi anak na ng Diyos. At ang katwiran ni Kristo ay inilalapat sa atin. Ito pa po yung ilang mga patunay na related sa justification. Ito pa, tingnan niyo po Roma chapter 3 verse 24. Kumbaga, ilan pang mga karagdagan bukod doon sa ating nakita. Sabi po ng Romans chapter 3 verse 24, being justified freely, take note, freely, by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus. Freely, walang bayad. Ang kaligtasan to'y walang bayad dahil si Kristo ang nagbayad dito. Ano? Kaya napakapalad nyo po kung kayo ay tunay na mananampalataya. Huwag ho kayo mag-alala. Kahit tayo sukdulang nanghihina, natatapilo, magkapamali-mali pa rin, tayo po ay ligtas magpakailanman kapag tunay kang ligtas. Dahil, ang sabi diyan, walang kasalanan, hindi napatawad, ikaw ay hindi na
tinuturing na makasalanan pa, kundi ikaw ay nilapatan, binalutan ng katwiran ni Kristo, at ito'y walang bayad. Sabi po ng Roma 3:24, being justified freely by His grace. Alam mo kung ang kaligtasan po ay pagkatapos maligtas ay gagawa ka, hindi yan free. Hindi yan free. At hindi ka makakatiyak ng kaligtasan dahil kung ligtas ka dati at ituloy mo lang yan, ay talagang hindi ka talaga ligtas. Dahil kaya nga kaligtasan ay past, present, and future. Bakit? Ito'y nakasalig kay Kristo. Walang pakialam ang gawa mo dito. Ang gawa natin, paglilingkod natin, yun ay pagpapasalamat. Hindi yan paraan ng kaligtasan. Yan ay pagpapasalamat sa kaligtasan. Tatandaan niyo, ang ating gawa, bakit ako nangangaral, bakit ako nagtatayos, nag-o-offering, bakit ako nagbabasa ng Biblia, bakit ako nagsisimba, bakit ako nananalangin, bakit ako'y humihiwalay sa mga gawain ng mundo, hindi paraan ng kaligtasan, kundi pagpapasalamat sa kaligtasan na biyaya. So, ang ariing ganap ay biyaya. Purely grace. Okay. Yan po ang sabi po ng Romans chapter 3 verse 24. Sa pangkaragdagan para maintindihan natin lalo pa yung justification na dito po nakasalig sa doktrinang ito yung ating pangnakarang kaligtasan sapagkat dito yung napapaloob dito pinatawad tayo sa ating kasalanan, hindi na tayo binibilang ng mga kasalanan, kundi ang katwiran ni Kristo ay naging ating katwiran at ito'y walang bayad. Ito'y biyaya. Ito'y kaloob. Ano sabi ng Roma 5 verse 9? Tingnan po natin. Tungayan niyo po ang inyong Biblia. Roma chapter 5 verse 9. Ang source po ng justification ay grace. Ano ang ground? Tingnan po natin. Mas more. Being now justified by His blood. By His blood. We shall be saved from wrath through Him. We shall be saved. Past tense po yung saved. So, ang ground ay the blood of Christ. So, bakit ako ay hindi nahahatulan? Napatawad na ako sa lahat ng kasalanan? Hindi na ako kukondimahan? Hindi na ako guilty? Ako'y matuwid na sa kanyang paningin? Ito ay walang bayad. Ang source nito ay grace. Pero ang ground ay blood of Christ. Ito'y sagisag ng kanyang ginawa sa krus. Kaya pala ako ay ligtas na dahil ng dugo ng Panginoong Yesus. Na siyang naglinis, nag-aring ganap sa akin, umaring walang sala sa akin dahil nandun nga ang pagpapatawad, nandun ang pagpapawalang sala, nandoon ang pagbibigay ng katwiran ni Kristo, at ito'y biyaya, at ito'y dahil ng dugo ng Panginoon. Hindi ito dahil ng pagsimba, hindi ito dahil ng relihiyon, hindi ito dahil ng binyag, hindi ito dahil ng bautismo. Alam mo mga kapatid, mga minamahal, only the blood of Christ can wash away all our sins. Ang sabi ng Hebreo 9:22, liban na lang sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Hindi sinabing, liban na lang sa kamatayan ni Kristo at nabuhos ang kanyang dugo, at sa binyag, at sa bautismo, at sa pagsapi sa reliyon. Liban na lang sa pagkabuhos ng dugo. Ibig sabihin, without the blood of Christ shed on the cross, wala kang kapatawaran. Walang kaligtasan. At mapapansin po din natin doon sa Galatians chapter 2 verse 16. Sa Galatia, tingnan po natin ang Galatia chapter 2 verse 16, mga minamahal, na napapaloob din sa idea o elemento ng justification kung bakit ang ating kaligtasan ay tiyak sa pangnakaraan, at dahil ligtas pang nakaraan, at dahil sa kasalukuyan at sa inaharap ay si Kristo din naman ang taya, yun ay sigurado. Pero kung pagkatapos mong tayo maligtas,
tapos tayo ang taya sa kasalukuyan at sa inaharap, ay hindi tayo makakatiyak. At saka, kahit yung ating past ay hindi totoo. Ang isineserte natin ng past para settle tayo sa present and future. Okay, ano po ang sabi ng talata ng Galatia chapter 2, verse 10? 6. Ano po ang sabi ng Galatia chapter 2, verse 6? Datapwat ang mga wari may dangal, okay? Tama ba itong talata natin? 2:16, Galatians chapter 2, verse 16. Bagamat naaalaman na ang tao'y hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan. So, nakakalungkot, marami pang relihiyon hanggang ngayon nangahawakan para daw maging matuwid, sundin mo ang kautusan. Ay sabi ng Bible, wala nang aariing ganap sa kautusan. Si Kristo ang gumanap niyan. Sa ika-aaring ganap ng sasampalataya sa Kanya. So, hindi po tayo. Nasabi po diyan, maliban na sa pananampalataya kay Kristo. So, ano yung means para ang tayo ariing ganap? Ang sabi po diyan, ang source ay grace. Ang ground ay blood. Pero ang condition, ang hinihingi ng Diyos para ikaw ay maligtas, maaring ganap, ay sabi po diyan, maliwanag, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya. Maliban na sa magitan ng pananampalataya. So, ang condition para kay ariing ganap ay manampalataya. Kaso lang, ang problema ng tao, maging ang pananampalataya, hindi niya kaya. Ito ibigay din ng Diyos. Kaya mapalad ka kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Yan ay grasya. Yan ay kaloob. Ang tao ay pwedeng may alam na Diyos. Ang pwedeng ikaw ay alam mo ang may Diyos, pero hindi mo hilig ang Diyos. Hanggang bibig lang ang tao sa Diyos, hindi sa puso. Hanggang isip lang, posible, dumadaan sa isip, pero hindi kayang ilaan ng totohanan sa Diyos. Dahil sabi nga sa inyo kanina, ang puso ng tao ay hindi bukal ng pananampalataya. Ang puso ng tao ay hindi bukal ng pag-ibig. Ang puso ng tao ay hindi bukal ng kabanalan. Ang tao, ang puso niya ay bukal ng kasamaan. Sa bibig mismo ng Panginoong Hesus na mutawi, ang aklat na sinulat ni Marcos sa chapter 7 verse 21 hanggang 23. Tama ang sinasabi lagi natin, manampalataya ka sa Panginoon at mariligtas ka. Totoo po yan. Pero ang tutugon sa pananampalataya kay Kristo ay yung mga itinalaga niya buhat pa noong walang hanggan. So, hindi ang Diyos ang hindi ang pagkahirang ng Diyos sa mga naligtas ang naging dahilan kung bakit ang tao ay pupunta ng impyerno. Sagyang lahat ng tao ay pa-impyerno. Pero salamat na lamang may hinirang ang Panginoon. At yun ang binigyan ng pananampalataya. Ngayon, may problema ba sa Diyos? Wala. Bakit? Kung hindi nga siya magligtas, walang problema sa Diyos. Bakit naman magkakaroon ng problema sa Diyos kung siya ay nagligtas? Tatandaan ninyo, ang kaligtasan ay hindi katungkulan ng Panginoon. Maging ang paglikha ay hindi katungkulan ng Panginoon. Ginusto niyang lumikha. Ginusto niyang magligtas. Ngayon, pag sinabing ginusto niyang magligtas, pag ginusto niya, kahit ayaw mo, maliligtas ka.
Pero bakit marami hindi naligtas? Kasi may hinirang. May itinalagang maligtas. Ano ho? Dahil kung talagang sasakyan natin, ang Diyos po'y makapangyarihan para makatanggi yung sinuman sa kagustuhan ng Diyos. Kahit pa yung pinaggigitan mong freedom of will, hindi uubrehan sa Diyos. In fact, alam mo, ito ang totoo, ang tao'y may kalooban, pero hindi malaya. Alipin ng kasalanan. Alipin ng kabulukan ng kasalanan. Alam nyo pa kung saan masaya ang tao? Hindi sa Diyos. Boring nga ang tao sa Diyos. Abala nga ang Diyos sa tao. What people enjoy most, based on the Bible, pleasure of sin. Hindi ang Diyos. Kaya nga kung hindi papalta ng bagong puso, hindi babaguhin ang setup ng puso, walang mananampalataya sa Diyos. Pero bakit mayroong binago ang puso? Dahil may kinahabagan ng Diyos. At salamat kung ikaw napabilang dyan. Ngayon, ano yung condition? Faith. Ang hinihingi ng Diyos, faith. Sino din na nagbigay? Diyos. So, ano problema doon? Sabi nila, bakit ang Diyos palang humihingi tapos siya din na magbibigay? Oh, kaya nga biyaya di siya rin magbibigay. Ay, bakit kayo inutos tayo manampalataya? Bakit hindi naman natin alam kung sino yung itinalaga? Pero bakit ka mangangaral na manampalataya? Bakit? May mananampalataya, pero merong hindi. At yan ay sa kakayahan ng Diyos. Sa kasalanan, ang tao ay ginawang baldado. No? Pwede mag-isip sa Diyos, pero hindi interested sa Diyos. Nakikiride on lang. Yan ang kaya ng tao, makiride on lang. Ang Biblia nagsasabi, relihiyoso na ang kanyang tinukoy Mga Pariseyo na, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang labi. Hanggang labi lang yan. Hanggang anyo lang yan. Para tayo maging totoo, Diyos ang gumagawa dito. Okay. Tingnan po natin ang Efeso chapter 2 verse 10. Muling pinagtibay ng ito naman ang ating dapat makita din. Kapag ang tao ay inaring ganap, kapag ang tao ay naligtas, tatandaan niyo ha, napapaloob sa pag-aaring ganap, pinatawad sa kasalanan, hindi na makasalanan, ibinalot, ibinilang ang katwiran ng Diyos kay Kristo, at yan ay walang bayad sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At ang pag-aaring ganap, itong tatandaan ninyo, may bunga yan. May bunga yan. Kaya alam niyo sa totoo na, meron po nagsabi, ako'y ligtas ka dahil tinaas ko ang aking kamay, sumbay ako sa panalangin. Pero wala naman na bago. Namatay na maglalasing, namatay na babaero, namatay na sugalero. Ang ang inaasahan siya sa langit dahil one time, itinaas niya ang kanyang kamay at sumunod sa panalangin. Ano po hindi totoong mangyayari na isang totoong manampalataya ay walang pagbabago. Hindi yung totoo yun. Napakayaman po ng talata ng Biblia, ang na kay Kristo'y bagong nilalang. At ang pagbabago ho sa naligtas ay pangloob at panglabas. Kaya nga sa Ezekiel chapter 36 verse 26-27, papaltan ko ang inyong puso mula sa pagiging bato ng pusong laman. Ano? So, ibig sabihin, ang unang binabagoy, loob. Bakit? Ang pinakamalaking problema ng tao ay loob. And then, yan ay makikita sa labas. Kapag ang sino mang tayo ligtas, siya po ay gagawa ng mabuti. Hindi tayo maliligtas sa paggawa ng mabuti, pero kapag ikaw ay ligtas,
gagawa ka ng mabuti. Kapag ikaw ay inaring ganap, ikaw ay gagawa ng mabuti. Eh, likas po yun. Yun po ay, ano nyo ha, kapag ang tao ay hindi paligtas, siya'y likas na makasalanan. Likas na makasalanan. Kaya dahil siya'y likas na makasalanan, inaasahan mo kung ano kalikasan, yun ang kanyang gagawin. Walang iniiba yan sa isda. Dahil ang isda ay nilikhang likas na lumalangoy, lalangoy yon. Dahil ang ibon ay likas na lilipad, lilipad yon. Dahil ang bato ay likas na matigas, matigas yon. Ngayon, bakit tayo nagkakasala? Dahil tayo likas na makasalanan. Pero ang ibinigay na bagong buhay, na bagong puso, ay hindi likas na makasalanan, kundi bago, banal. Nandun ang Holy Spirit. Nandun yung paglilinis, kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus. Kaya yun ay may bagong likas. Kaya may isang bagong buhay sa kay Kristo. Ngayon, nagtaas ka lang ng kamay. Sumabay ka sa panalangin. Tapos namatay, hindi gagarantiya na ikaw ay naligtas, na wala mo lang nakita sa iyong buhay, na pinanghawakan mo lang ay nagtaas ka ng kamay. Kaya ang pananampalataya mo ngayon, nasa pagtataas ng kamay, wala na kay Kristo. Nasa pagsabayan ng panalangin, wala kay Kristo. Kapag ang pananampalataya kay Kristo, may pagbabago. May pagbabago. Ano ho? Well, sabi po ng Efeso chapter 2 verse 10. Tingnan niyo po sabi ng Efeso chapter 2 verse 10. Matapos diskusin yung ang tao ay patay sa kasalanan, diyan po ginagawang issue yung ano ba ang patay. Ano ibig sabihin lang ng patay? You are totally unable spiritually. You cannot please God. There's nothing good sa iyong buhay. And you are not able even to repent and to believe Christ. Why? The sinners are being domained by what is evil, by Satan. Pero ang Diyos palibhasa mayaman sa biyaya, tayo kanyang binuhay na kalakip ni Kristo. Tayo binuhay na kalakip ni Kristo. Then sa magitan ng biyaya kayo nangaligtas. Ito hindi sa inyong sarili, ito yung kaloob ng Diyos sa magitan ng pananampalataya. Ngayon, pagdating ng verse 10, ano sabi diyan ng verse 10? Ating pambasahin, Efeso chapter 2, verse 10. Sapagkat tayo kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus, para sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una pang siya, ng Diyos ng una upang siya natin nakaran. So kapag tayo po ay ligtas, hindi lang ho naka-predestined ng kaligtasan, kundi yung kabuntot na paggawa ng mabuti. Tingnan po. Tingnan nyo ha? Na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una pa. So kung nagsasabi kang ligtas ka, tapos wala kang bago-bago, hindi totoo yun. Kasi ang kaligtasan ay predestined, kabuntot na po yung paggawa ng mabuti. Ano po? So, yan po ang tinatawag na kaligtasan. Pang nakaraan, mga minamahal. Sana po kakaintindihan po tayo. At maganda po ay Bible ang ating binabasa pagdating diyan. Ano po? Yan, yan po ang ating tinalakay. So, ang pag-aaring ganap po ay resulta ng biyaya ng Diyos na umabot sa atin. Ang pag-aaring ganap ay hindi resulta ng gawa, kundi ito ay biyaya ng Diyos. At hindi ito natin kaya, kundi ang Diyos ang nagkaloob. Then number 2, present. So settle po tayo sa past tense of our salvation. Ito po ay
nakaground sa justification. Tatandaan nyo, kapag ang tayo ng palataya, siya'y inaaring ganap. Pag sinabi, nandun napapaloob ang pagpapatawad ng Diyos. Hindi kinay binibilang na makasalanan, kundi ang katwiran ni Kristo ang ibinilang sa atin. Tayo inaring walang kasalanan dahil ang katwiran ni Kristo. At ito'y biyaya, walang bayad, sa magitan ng pananampalataya na ang ground ay ang dugo ni Kristo. Ngayon, ang present. Ano ba ang saklaw ng present pagdating sa kaligtasan? Ito po yung tinatawag na sanctification. Sanctification. Kapag ikaw ay na-justified, ikaw ay sanctified. Ano bang ibig sabihin ng sanctified? Ikaw sa paningin ng Diyos ay banal. At yung sanctification pong yan, mga minamahal, ay mayroon pong tinatawag na tatlong aspeto. Mayroon tinatawag pong instantaneous sanctification, progressive sanctification, and ultimate sanctification. Yan po ang sumasaklaw sa ating present salvation. Itinatawag na una ay 3 tenses of salvation. Past tense, ang tawag po dyan ay justified. Ang present po ay sanctified. Pag sinabi pong sanctified, tayo po, dahil tayo na justified, tayo wala lang kasalanan, hindi na tayo hahatulan, tayo ay pinapaging banal. Tayo po sa paningin ng Diyos ay malinis na. Dahil ng kabanalan ng ating Panginoong Hesus. Ano? At yun po ay ating makikita. Pero bago yan, ating tingnan po muna ang mga talataan. Sanctification. Alam niyo po, ang sanctification, ito po yung kaligtasan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Na hindi na tayo alipin nito. Hindi na tayo pinaghaharian ng kasalanan. Actually, sa sanctification po, mayroon tinatawag na, kaligtasan sa kasalanan, mayroon tinatawag na 4 na uri ng kaligtasan sa kasalanan. Kung inyong papansinin, yung mga aklat, at tama naman po, mayroon tinatawag na salvation from the pleasure of sin. Ibig sabihin, ang tunay na naligtas sa kasalanan, hindi na masaya sa kasalanan. Then, salvation from the penalty of sin. So, hindi na tayo parurusahan sa kasalanan. Salvation from the power of sin. Ibig sabihin, ang kasalanan hindi na po nagdudomain. Yes, tayo nagkakamali, pero hindi na po yun yung nagkukontrol, nangingibabaw sa Kristiyano. Ang nangingibabaw sa atin ay yung biyaya, ang pagiging na kay Kristo, pagiging bagong buhay. Hindi na ho tayo, since na ang kaligtasan sa kasalanan ay from the pleasure of sin, hindi na tayo masaya sa kasalanan. Napipighati ang Banal Espiritu sa ating puso. Then, hindi na tayo parurusahan at hindi na tayo pinaghaharian at salvation from the presence of sin. Isang araw pag nag-rapture, pag tayo namatay, kompleto pong makakalaya tayo sa kasalanan. So, nandun po yung idea ng past, present, and future pagdating sa kasalanan. So, tatandaan nyo po ang naganap na kaligtasan sa buhay ng isang tunay na mananampalataya pagdating sa kasalanan ay 4 na peak. From pleasure of sin, from penalty of sin, from power of sin, then from presence of sin. Yan po, hindi ho pwedeng alisin yung 4 na yan sa isang tunay na nalaligtas. No? Ayon po ang ating may kaugnayan sa tinatawag na present salvation. Sin is no longer pleasure to the believers. Yan po ang sanctification. Tayo ngayon ay nabubuhay na separated from the world for God.
Kasi sabi ng 1 Corinthians 6:19-20, hindi nyo ba nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Diyos? At kayo hindi sa inyong sarili? Kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So tayo po ay for God's use. Hindi na ho tayo talagang habang buhay na gamit pa ni Satanas. Hindi napayag ang Holy Spirit na ikaw ay templo ng Diyos ay nakalaan ka pa rin kay Satanas. Yes, pwedeng ikaw ay nadadatusan pero never ng Holy Spirit papayag na ang iyong katawan ay dedicated pa rin kay Satanas. Kasi templo niya yan. Ngayon, kung nangyayari yan, baka naman walang Holy Spirit yan. Hindi naman lahat ng katawan ng tao ay templo ng Holy Spirit. Nakakalungkot po yung maraming tao nakiki-templo ng Holy Spirit. Alam mga minamahal, ang sinasabi pong templo ng Holy Spirit, yung justified and sanctified. Okay. Tingnan po natin muna ang mga talataan bago tayo tumungo sa laman. At hindi ko alam kung matatapos natin ito yung mga laman ng ating present. Pero buksan natin sa talataan muna yung sanctification. Sabi po ng John 8:34. Sabi po ng John 8:34. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Tignan nyo ha, nang ang tao hanggat hindi ligtas, hanggat hindi justified, hindi yan sanctified. At dahil hindi sanctified, alipin ng kasalanan. Pero kapag ikaw ay sanctified, dahil ikaw ay forgiven, imputed ang righteousness of Christ by faith, through His blood, ikaw ay pinatawad, ikaw ay pinapaging banal. Therefore, we are no longer for sin, for Satan's use. We are for God's use. Noon, alipin tayo ng kasalanan. Pero ngayon, alipin na tayo ng katiran sa ikababanal. Yan po ang anak ng Diyos. Kaya, ang ibig sabihin ng anak ng Diyos, mga minamahal, may pamumuhay na hiwalay sa dating buhay, palayo ng palayo, palapit ng palapit sa Diyos. Hindi pwedeng hindi mabilis, pero ang tendency yun, mabagal man o mabilis. Ang tendency, ang tunay na justified, masasanctified. Dating alipin ng kasalanan, ngayon alipin ng katiran. Ngayon kapag hindi ito yung totoo sa iyo, ay kahit pa magtaas ka ng kamay, mangangalay ka lang. Ang tunay na ligtas, saved from the, sa American na tawag, past tense of salvation, then present tense. Tingnan po natin, John 8:35. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. Wala ho na alipin ng Satanas, alipin ng kasalanan, ang magmamana sa tagapagmana ng Diyos. Alipin siya eh. Anak lang ang tagapagmana. Ang anak yung nanampalataya kay Kristo. Hindi sa kanyang lakas, kundi sa kalooban ng Diyos. Okay. Romans 6:14. Tingnan niyo po, Romans chapter 6, verse 14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo. Yan po ang sanctification. Salvation from sin. Mula sa pleasure, mula sa penalty, mula sa power, mula sa presence. Kaya hindi na ho. Ang Kristiyano, kung lalagyan natin po ng thermometer o yung, ang tawag dito, yung gauge, yung sukatan, yung mula sa down, tayo ay hindi na katulad yung flat. Ang Kristiyano may lugong. May mga tinatawag na lugong, then taas, pero mayroong may pinatutunguhan, may nagaganap. Hindi flat down. Ang tunay na Kristiyano, mga minamahal, mayroong buhay na umaangat espiritual. Kasi hindi na siya alipin ng kasalanan. Tulad ng dati. Kaya tayo ligtas na eh. At ang patunay na tayo ligtas,
tayo ay sanctified. At ang ibig sabihin ng sanctified, tayo ay hiwalay na sa dating buhay. At tayo nabubuhay papunta sa Diyos. Papunta sa Diyos. Kaya, kung ikaw ay ligtas, nang hina ka man, babalik at babalik ka. Nabuslot ka, iaahon ka ng Diyos. Yan ang mga ligtas. Kasi hindi ka na 100% under Satan and sin dominion. We are free. We have been free. We have been liberated by Christ. Tayo pinalaya ni Kristo. Kaya sabi, ang palayaan nga ng anak ay tunay nga magiging laya. O, niyo, sa Romans 6:14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Okay. So, pag sinabi pong sanctify, nangangahulugan, ibukod. O, ipakilala ng Diyos na banal para sa gawain paglilingkod. Ay, ibig sabihin po ng pinapaging banal, ikaw ay inihiwalay mula sa mundo, mula sa kasalanan, at ikaw ay ginawang banal para sa gawaing paglilingkod. Kaya dapat, kung ikaw talagang ligtas, ikaw ay iniligtas para maglingkod. Tatandaan niyo yan. Kung wala yan sa vocabulary ng puso mo, saliksikin mo ang kaligtasan mo. Walang tunay na iniligtas na hindi maglilingkod. Yung tayo idinisenyo sa mabuting gawa, ang idea na yun, maglilingkod tayo matapos na tayo maligtas. Kung parang we are determined to be saved, we are also determined to serve. Kabuntot na po ng kaligtasan ang paglilingkod. Kaya wag mo ang kining ikaw ay ligtas na ayaw mo naman maglingkod, hindi ho yung magkaiwalay. Kaya ang ebidensya na ikaw ay naligtas, naglilingkod ka. Yan po ang sanctification. Dati naglilingkod tayo sa kasalanan. Naglilingkod tayo sa pita ng laman. Naglilingkod tayo sa kagustuhan ni Satanas. Pero ikaw ay naligtas, ikaw ay inalis na doon. Inalis ka na doon para maglingkod sa tama. Maglingkod sa Diyos. Ngayon, kung ikaw ay nag-aangkin lang ligtas, pero nasa iyo kung ako ay maglilingkod o hindi, mali ang iyong pagkaintindi. At hindi yan ang turo ng Biblia. Ang turo ng Biblia, tayo itinalaga para sa mabuting gawa. Tayo inalis na sa dating buhay para sa bagong buhay na may paglilingkod sa Diyos. So yan lang muna po. Sa mga talatang yan po muna tayo titigil. At atin po nga sisintruhin sa susunod yung three aspects of sanctification. Yung sinasabi ko sa inyo, instantaneous sanctification, progressive sanctification, and ultimate sanctification. Yan po yung tinatawag na present tense of salvation. So, magandang gabi po at yun po ang ating pag-aaral na ginawa ngayong gabi. At sana po kung ikaw talaga yung pananampalataya ay mapanatag ka na ikaw ay ligtas. Pero kung ikaw ay mananampalataya, dapat makita ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Hiwalay ka na sa dating buhay at ikaw ay para sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Ama, pakipagpala po ngayong gabi na aming pinag-aralan sa buhay ng bawat nakinig at makikinig pa. Sana po kami ay tunay na inabot ng biyaya ng kaligtasan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po. Sa araw po na linggo, kayo po'y aming muling inaiyahan para samahan kami sa aming panambahan. Sa araw po ng bukas, Bible study, araw-araw po, kaya po'y aming malugod na inaanyayahan. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.